Napansin mo ba minsan na parang biglang nanlalambot ang kalahating parte ng mukha mo? O kaya naman, parang nanginginig ang kamay mo na hindi mo naman may paliwanag? Baka iniisip mo, pagod lang siguro ako. Pero, paano kung senyales na pala ito ng isang bagay na mas seryoso, isang paparating na stroke? Ako po si Dr. Brian, isang tagapagturo at tagapagmalasakit sa kalusugan ng mga nakatatanda. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tatlong mahalagang senyales na madalas hindi pinapansin pero maaring babala na ng nalalapit na stroke, lalo na sa edad 60 pataas. Hindi ito para takutin ka, ito ay para iligtas ang buhay mo o ng taong mahal mo. Dahil sa stroke, bawat segundo ay mahalaga. Kapag alam mo ang mga senyales, mas maaga kang makakilos. At kung maagapan, pwede mo pa itong mapigilan na mapagaan ang epekto. Kaya manatili sa video na ito, makinig ng mabuti, at ibahagi ito sa mga mahal mo sa buhay. Senyales number 1, biglaang pamamanhid o pangangalay ng mukha, braso o binti sa isang gilid ng katawan. Kapag ang isang tao ay biglang nakaramdam ng pamamanhid o pangangalay, lalo na sa kaliwa o kanang bahagi lang ng katawan, posibleng ito ay warning sign ng stroke. Karaniwan itong tinatamaan ng mukha, braso o binti sa isang panig. Paano ito nangyayari? Ang stroke ay nangyayari kapag huminto ang daloy ng dugo sa isang bahagi ng utak. Kapag walang oxygen ang utak, naapektuhan ang mga bahagi ng katawan na kinokontrol nito. Kaya kung kaliwang bahagi ng utak ang may problema, kanang bahagi ng katawan ang maaaring maapektuhan. Bakit ito mahalaga? Maraming matatanda ang iniisip na simpleng pilay lang o naupo sa mali. Pero tandaan, ang stroke ay biglaan at pag hindi ito naagapan, maaari itong magdulot ng pagkaparalisa, pagkawala ng pananalita o kamatayan. Una, pakisuyong ngumiti ang pasyente kung may bumabagsak na parte ng mukha. Pangalawa, iangat ang dalawang braso kung may isa bang mas mahina o hindi may taas. Pangatlo, magsalita ng simpleng pangungusap kung lumalabo ang panalita. Pang-apat, oras na para tumawag ng emergency at huwag nang maghintay. Senyales number 2, biglang pagkalito, hirap magsalita o hirap umintindi ng wika. Ano ito? Ang isang taong nalalapit sa stroke ay maaring mabigla na lang mahirapan sa pagsasalita, parang nagsasalita ng balu-baluktot o hindi na makaintindi ng simpleng salita. Paano ito nangyayari? Kapag ang stroke ay tumama sa bahagi ng utak na may kinalaman sa wika, Broca's area, naapektuhan ang kakayahan ng tao na magsalita, umintindi o bumuo ng pangungusap. Bakit ito delikado? Ang pagkalito o biglang pagkalimot ay maaring isipin ng ilan na simpleng matanda na kasi o nakalimot lang. Pero kung ito ay biglaan, hindi karaniwan, at may kasamang ibang senyales, posibleng stroke na iyan. Halimbawa, kung kanina lang ay nakikipagkwentuhan pa ang lolo mo, tapos bigla na lang hindi na makasagot ng tama, yan ang tamang oras para kumilos. Paano ito maagapan? Ay check kung kaya pa niyang sabihin ang buong pangalan niya. Pakiusap na ulitin ang isang simpleng pangungusap tulad ng magandang araw po sa inyo. Kung hindi niya ito masabi na maayos, tumawag na agad ng tulong. Senyales number 3. Biglaang panlalabo ng paningin o pananakit ng ulo. Ano ito? Kapag ang paningin ay biglang lumabo, may double vision o nawala ng paningin sa isang mata, ito ay red flag. Kasama rin dito ang matinding pananakit ng ulo na hindi normal. Paano ito nangyayari? Ang ilang uri ng stroke ay nakakaapekto sa occipital lobe, ang bahagi ng utak na may kinalaman sa paningin. Kapag nagka-aberya sa ugat ng utak, maaring magdulot ito ng malabong paningin o kahit tuluyang pagkabulag. Bakit ito mahalaga? Madaling isantabi ang malabong paningin. Baka sabihin pa nating napuwing lang ako o napagod lang siguro ang mata ko. Pero kung biglaan, hindi katulad ng dati at sinabayan pa ng pagkahilo o pagsakit ng ulo, dapat alerto ka na. Paano ito maagapan? Huwag ipikit lang at hintaying mawala. Subukang takpan ng isang mata, pareho bang malabo? I-check kung may kasamang panghina o pagkahilo. Kung oo, dalhin agad sa pinakamalapit na ospital. Narito ang maikling kwento ng nakaranas na. Si Mang Isko ay 62 anyos, isang magsasaka na taga Bicol. Isang hapon, habang nag-aasikaso ng kanyang mga pananim, bigla na lang siyang nabitawan ng hawak na fala. Napansin ng anak niyang si Joel na nakangiwi na ang isang pisngi nito at hindi na maayos magsalita si Mang Isko. Sa kabutihang palad, napanood ni Joel ang isang video tungkol sa stroke. Agad niyang sinubukan ang natutunan niya at doon siya nakasigurong may stroke nga si Lolo Isko. Agad siyang tumawag sa Barangay Health Center at dahil naagapan,
Si Mang Isko ay naka-recover ng maayos. Sabi nga niya habang naka-wheelchair pa, kung hindi dahil sa anak ko na may alam sa mga senyales, baka tuluyan na akong naparalisa. Salamat talaga. Bago tayo magpatuloy, kung may natutunan ka na sa video na ito, pakiusap lang i-share mo ito ngayon sa isang taong mahal mo. Si Papa, si Mama, si Lolo o si Lola. Malay mo, ito ang makaliligtas sa buhay nila. Huwag kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang natural at makataong tips tungkol sa kalusugan ng mga seniors. Mga karaniwang tanong tungkol sa stroke sa mga matatanda. Tanong number 1. Lahat ba ng stroke ay may biglaang senyales? Sagot, hindi po lahat ng stroke ay nagpapakita ng malalakas o malinaw na senyales. May mga tinatawag na mini-stroke o transient ischemic attack o TIA. Ito ay parang babala ng mas malalang stroke. Karaniwan itong tumatagal ng ilang minuto hanggang isang oras, tapos parang okay na ulit ang pakiramdam ng pasyente. Ang problema ay maraming tao ang hindi pinapansin ito. Iniisip nila, aba, nawala rin naman. Ayos na siguro ako. Pero ang katotohanan, 50% ng mga gag-TIA ay maaring ma-stroke sa loob ng susunod na isang taon, lalo na kung walang ginawa. Kaya kung may naramdaman kang kahit sandali lang na pamamanhid, hirap magsalita, malabong paningin, magpakonsulta agad sa doktor. Tanong number 2. May magagawa pa ba para maiwasan ang stroke kahit matanda na? Opo, may magagawa pa. Ang edad ay isang risk factor pero hindi ito sentensya. Narito ang ilang simpleng hakbang. Kontrolin ang blood pressure. Ito ang number E na sanhi ng stroke. Magpa-BP regularly at uminom ng maintenance kung nireseta ng doktor. Umiwas sa matatabang pagkain at asin. Ang sobrang cholesterol ay nagbabara sa ugat. Maglakad o mag-ehersisyo araw-araw kahit 15 to 30 minutes lang. Itigil ang paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Kumain ng gulay at prutas araw-araw, lalo na yung mayaman sa potassium tulad ng saging, kamote at spinach. Uminom ng maraming tubig. Nakakatulong ito sa daloy ng dugo. Ayon sa mga pag-aaral, kahit senior na, ang lifestyle change ay may malaking epekto sa pagbawas ng stroke risk. Hindi pa huli ang lahat. Tanong number 3. Paano kung mag-isa lang sa bahay ang matanda? Paano agad makakatulong? Ito ang isa sa pinaka-critical na sitwasyon. Kaya mahalagang turuan ang mga matatanda ng mga early warning signs at ang paggamit ng cellphone para tumawag agad ng tulong. Narito ang ilang practical na tips. Ituro sa kanila ang fast test. Ilagay sa papel o itape sa dingding malapit sa telepono. Maglagay ng emergency contact list sa tabi ng landline o sa pinto ng refrigerator. Kung may cellphone, mag-set up ng emergency shortcut button na kapag pinindot, tatawag agad sa anak o kapitbahay. Makipag-ugnayan sa barangay health worker kung may matandang mag-isa lang sa bahay. Ang mabilis na aksyon ang susi dahil kapag umabot ng higit isang oras ang blockage sa utak, mas malala ang epekto. Tanong number 4. Pwede bang maulit ang stroke? Sa po at sa katunayan, mataas ang posibilidad. Ayon sa datos, halos isa sa 4 na stroke survivors ay magkakaroon ulit ng stroke. Kaya't mas lalong kailangang mag-ingat pagkatapos makaligtas. Mga dapat gawin ng mga stroke survivor. Sundin ang maintenance meds. Regular na magpa-check up, ipagpatuloy ang healthy na pagkain at ehersisyo. Bantayan ang blood sugar kung may diabetes. Minsan kasi, pagkatapos makarecover, bumabalik ang luma nating gawi. Tandaan, ang stroke ay hindi lagnat na kaya lang tiisin. Ito ay seryosong kondisyon na nangangailangan ng panghabang buhay na pangangalaga. Tanong number 5. May natural bang paraan para mapababa ang tiyansa ng stroke? Sagot, may mga natural na hakbang na sinusuportahan ng agam. Omega-3 fats mula sa istang tulad ng bangus, sardinas at salmon, nakakatulong sa pagpigil ng pamungo ng dugo. Bawang at luya, ayon sa ilang pag-aaral, may anti-inflammatory at blood-thinning properties ito. Green leafy vegetables, gaya ng malunggay, kangkong at pechay, mataas sa folate at antioxidants. Pag-iwas sa stress. Ang sobrang stress ay nakakataas ng blood pressure. Subukang magkaroon ng routine ng relaxation, gaya ng pagdarasal, paglalakad-lakad sa umaga, o pakikinig ng mabagal na musika. Pero paalala po, huwag palitan ang gamot ng herbal kung hindi ito inaprubahan ng doktor. Ang natural ay pwedeng isabay, pero huwag gawing kapalit. Ngayong alam na natin ang mga senyales at karaniwang tanong, sa part 3 ay tatalakayin natin ang mga pang-araw-araw na gawain at maliliit na pagbabago sa lifestyle na makatulong upang makaiwas sa stroke. Lalo na kung ikaw ay senior na o may minamahal kang senior. At higit sa lahat,
Ibabahagi ko ang 5 simpleng daily habits na ginagawa ng mga matatandang nakaiwas sa stroke kahit sila ay may high blood pressure o diabetes. Kung may natutunan ka ulit sa video na ito, mag-comment ka ng salamat sa kaalaman sa baba para malaman naming nakakatulong sa iyo ang mga ganitong content. At kung may tanong ka pa tungkol sa stroke, diabetes, high blood, o iba pang senior health issues, i-comment mo lang at baka ito na ang susunod naming topic. I-share mo rin ito sa mga GC ng pamilya mo, lalo na sa mga may lolo, lola, o magulang na 60 plus na ang edad. Gusto ko kayong ipakilala kay Aling Dolores, 68 taong gulang, retiradong OFW. Sa halos buong buhay niya, umaasa siya sa lakas ng kanyang katawan para makapagtrabaho sa ibang bansa at makapaghanap buhay. Pero isang araw, habang nagwawali sa bakuran nila, bigla na lang siyang natumba. Ang sabi ng anak niya, parang nanigas ang kaliwang kamay ni Aling Dolores at nawala ang boses niya ng ilang minuto. Dahil sanay siya sa hirap ng katawan, akala niya ay pilay lang o napasma. Pero buti na lang maaga pang kanyang manugang. Tinawagan agad ang barangay health worker at dinala siya sa pinakamalapit na ospital. Ang findings, mini stroke. Pero dahil naagapan agad, hindi na ito nauwi sa full stroke. Simula noon, nagbago na ang buhay ni Aling Dolores. Araw-araw, ginagawa na niya ang mga ito. Naglalakad na siya ng 20 minuto tuwing umaga. Kumakain ng gulay galing sa sariling taniman sa bakuran, malunggay, kalabasa, at ampalaya. Nagpapa-check up kada buwan sa Rural Health Unit. At higit sa lahat, hindi na niya pinababayaan ang blood pressure niya. Ngayon, 3 taon na mula nang nangyari iyon. Malakas pa rin si Aling Dolores. Pero ngayon, mas maingat, mas disiplinado at mas malusog. Ang sabi niya, akala ko noon ang stroke ay parang kidlat. Pag tinamaan ka, tapos na. Pero hindi pala. May chance pa kung gagawa ka ng paraan. Narito ang 5 simple daily habits para makaiwas sa stroke. Hindi mo kailangan ng mahal na gamot mamahaling pagkain para makaiwas sa stroke. Minsan, nasa simpleng disiplina lang talaga. Heto ang mga napatunayan ng epektibo. Number 1. Mag-ehersisyo ng hindi bababa sa 15 to 30 minutes araw-araw. Hindi kailangang mag-gym. Ang paglalakad sa palibot ng bahay, pagwawalis, o paglakad papunta sa tindahan ay sapat na. Ang importante ay gumagalaw ang katawan para umayos ang sirkulasyon ng dugo. Bakit mahalaga ito? Kapag aktibo ang katawan, bumababa ang blood pressure, bumibilis ang metabolism at hindi bumabara ang dugo sa ugat. Number 2. Bawasan ang asin at mga processed food. Ang mga dilatang pagkain, instant noodles at processed meat tulad ng hotdog at ham ay mataas sa sodium. Masarap man pero nakakataas ng presyon. Tip, gumamit ng bawang, sibuyas, luya, at natural herbs bilang pampalasa. Mas masustansya pa. Matulog ng sapat at sa tamang oras. Ayon sa pag-aaral, ang kakulangan sa tulog ay nagpapataas ng inflammation at blood pressure. Kaya para sa mga senior, hangarin ng 6 hanggang 8 na oras ng tulog bawat gabi. Tip, iwasan ang cellphone o TV 1 oras bago matulog. Uminom ng maligamgam na tubig o gatas para madaling antukin. Number 4. Uminom ng 6 to 8 na baso ng tubig araw-araw. Kapag dehydrated ka, mas malapot ang dugo at mas mataas ang risk na bumara ito sa ugat. Maraming stroke cases ang nauugnay sa kulang sa tubig, lalo na sa tag-init. Tip, maglagay ng timetable kung kailan iinumin ang tubig, pagkagising, bago kumain, pagkatapos kumain, at bago matulog. Number 5. Magpa-check up ng regular at sundin ang reseta ng doktor. Maraming matatanda ang tinitipid ang gamot o humihinto sa pag-inom dahil okay na ang pakiramdam. Pero ang totoo, hindi mo dapat itigil ang maintenance lalo na kung may high blood, diabetes o high cholesterol. Tip, ilista ang mga gamot sa isang notebook. Mag-alarm sa cellphone bilang paalala sa oras ng pag-inom. Huling paalala, ang stroke ay hindi dapat hintayin bago kumilos. Ang mga senyales ay babala, hindi dapat balewalain. Kung isa ka sa mga senior citizen na nanonood ngayon, gamitin mo ang lakas mo ngayon para ihanda ang sarili mo sa mga darating na taon. At kung ikaw naman ay anak o tagapag-alaga ng isang matanda, ikaw ang susi para maiwasan ang trahedya. Kasi sa totoo lang, mahirap makita ang isang mahal sa buhay na biglang hindi na makalakad, makapagsalita o makakilos. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang video na ito, i-share mo ito sa mga kapamilya mo, lalo na sa mga lolo, lola, tatay o nanay. Mag-comment ka rin sa baba kung anong parte ng video ang pinakatumatak sa iyo o kung may tanong ka pa tungkol sa kalusugan ng matatanda.
Huwag mong kalimutang i-like at i-subscribe ang Aral ng Panahon para sa mas marami pang natural, malinaw, at may malasakit na kaalaman para sa mga seniors. Dahil ang buhay ay regalo, at sa wastong kaalaman, maari pa natin itong pahabain.